Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes for our first reading for the day. I hope na napanood nyo na po yung first, second, and third reading natin kahapon. Bago po kayo tumalon dito sa ating reading of the day, pasensya na po kayo. Medyo I'm really not feeling well, lalo na po sa panahon at yung anak-anakan ko din po ay may lagnat. Kaya medyo pagpasensyahan niyo lang po, no? Pero kahit masakit po yung lalamunan ko, ay ako po ay magbibigay talaga ng reading dahil hindi ko po matitiis na wala po akong reading ngayong araw na ito. Yan, tingnan po natin kayo kung ano po ang makikita natin sa reading of the day. Ayan. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kunin ko lang po yung isang baraha. Yan. Okay. Yan, sige po. Okay. Tingnan po natin yung ating ano naman po yung ating makikita sa isang baraha. Okay. Pili na po tayo ng 10. Minimeditate ko po kasi habang binabalasa ko na ibigay sa akin ang tamang baraha para sa inyo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan. Huwag niyo po itong skip. Dito po ako kumukuha. Kung alam niyo po, minimeditate ko yan habang binubunot ko po yan para po sa sitwasyon niyo. No? Umpisa pa lang, there is this difficult decision. Hindi po siya mapalagay. Mayroon pong nagpapaaligaga sa kanya at wala po siyang maging desisyon sa lahat po ng bagay ngayon sa buhay niya. Hindi po siya makapagdesisyon, wala siyang tamang desisyon at wala rin pong tamang nangyayari sa buhay niya ngayon, no? Nagmamanipulate po ito ng mga tao or pwedeng isa ka po sa na-manipulate niya talaga na tao, no? Para sa mga kasinungalingan itong taong to. Sa totoo lang po, kaya lang naman po siya nagsinungaling is para makalusot, no? Lagi po siyang makalusot, pero ang nangyari po kasi is talaga pong gumulo na po yung kanyang buhay. Sa totoo lang po, wala pong nangyayaring maganda sa kanya ngayon. At sa totoo lang po,
parang unlimited karma po talaga yung nakikita ko dito, and parang may unlimited karma pagkatapos po ng isa na naman, pagtas ng isa na namang karma, pagtas ng isa na namang unlimited po, no? So pagtapos po ng isa, may isa na naman, talagang hindi na po ito ayan, no, lahat po na dumarating sa kanya is panay hard work, panay kailangan niyang paghirapan lahat para po umayos-ayos yung mga bagay-bagay sa kanya. Pero sa totoo lang po, hindi ko po nakikitaan na magiging maayos po siya for the next few months and weeks, no? Talaga pong sunod-sunod po yung karmang mararanasan niya. And sa naiisip niya din po dito, hindi niya po akalain na magkakaganito-ganito yung buhay niya. As a matter of fact, akala niya po talaga is magiging maayos siya, pero hindi niya po alam na sunod-sunod na karma ang nag-aantay sa kanya. Lack of initiative, wala pa rin po siyang ginagawa somehow to correct yung mistakes niya, no? Parang kinakaya na lang po niya yung mga dumarating sa kanyang kamalasan, karma, kasi ang pakiramdam niya po, kakayanin niya rin po sa mga susunod na panahon na lagpasan ito. Pero yan po ang maling ang thinking niya, because hindi po ito maaayos sa mga susunod na panahon. Pagtas po ng isa na naman, pagtas po ng isa na naman. There is growth looking ahead, may nakikita po ako dito na somehow ay malaki po yung magiging dagok niya sa totoo lang po, no, magiging mas malaki pa yung kamalasan niya sa mga susunod na panahon. Leaving behind, walking away, nung iniwanan ka po niya, after ilang weeks, after ilang talagang nagsimula po yung mga karma sa buhay niya. Why? Nag-conspire po kasi sa universe yung mga ginawa niya. Somehow, nakita po ng universe yung sakit na binigay niya sa'yo. And somehow, ayan po talaga, nagkamalas-malas po talaga siya. Ayan, hindi niya po kinaya, Shucks. Unlimited talaga po. Unlimited karma ang nararanasan niya. Nararanasan ng person mo. Pero alam mo po, ayaw niyang tanggapin na unlimited karma siya. Mataas pa rin ang ego nito, no? Ang sabi niya, kaya niya yan. O sige, kaya niya yan, tingnan ko lang, no? Mayabang pa po ito. Sasabihin niya, kaya ko to, ako pa ba? Wala akong hindi kinakaya. Pero sa totoo lang po, pagod na rin po ito, no? Unlimited po talaga ang karma na nararanasan ng person mo. Nagagalit na rin po siya sa buhay. Lahat po, minsan nag-a-argumento rin po sila most of the time ng kanyang current partner, because sa kanya po nabubuntong ng person mo yung lahat po ng hinanakit niya sa buhay o lahat po ng sakit, no? Sa person mo po ito, sa person mo ngayon, ito nabubuntong, no? Hindi man po niya gustuhin, pero talagang nabubuntongan niya po ito talaga ngayon, no? There is this distraction, may distraction po akong nakikita dito, and somehow sa totoo lang po, hindi niya po alam ang gagawin niya. Distracted po siya, lack of resources. Meron po siyang kamalasang mga nagaganap sa buhay niya ngayon na somehow hindi niya po inakala o hindi niya po in-expect na mangyayari po sa kanya. Ayan, Ang dami niya pong conflict, no? Ang dami niya pong frustration sa buhay, ang dami niya pong conflict, and somehow, hindi niya po akalain talaga na darating sa buhay niya yung ganito, no? Hindi niya po akalain na there will come a time na talagang mamumblema po siya, no? At yung mga tao po na nasa paligid niya, nakaakala niya po, totoo sa kanya, kakampi niya, hindi din po, no? It is not true. Hindi niya po kakampi, and most of them, sinasakyan lang po ang person mo, no? Nahihirapan man po sila, pero hindi po lahat naniniwala sa kanya. Akala niya lang po
naniniwala sa kanya, pero alam niyo po ba, hindi po naniniwala sa kanya. At talaga pong matatawa ka na lang po dahil sinasakyan lang po talaga ng mga tao itong person mo, no? Talagang sa tingin po nila ay parang pinagtatawanan nga po siya in a way, no? Kasi parang ang tingin po sa kanya ay isang sinungaling, no? Alam din naman po ng mga tao na somehow ay pinagsisinungalingan lahat sila, pinapaikot din sila, and somehow ang nakikita ko po dito is sinasakyan-sakyan lang din po talaga nila, no? Hindi naman po sila naniniwala talaga dito sa person mo ng bongga. And sa totoo lang po, para po siyang tanga, no? Nagmumukha po siyang tanga kasi po yung mga tao na akala niya nga po ay kakampi niya, akala niya po ay madaling niyang napapaikot, siya pala po yung napapaikot. Pinagtatawanan at sinasakyan na lang po siya para po wala na lang, hindi na lang kumibo, pero po alam po ng mga tao na nagsisinungaling siya over and over and over and over again, no? Lagyan natin to para sa ating energy ngayon. Yan. Sa totoo lang po, ang taong ito talaga ay hindi natuto, no? Hindi po siya natuto. Ayan, no? Hindi naman po nila mahal ng person niya ngayon yung talagang hirap na hirap din po yung person nyo ngayon sa bago niyang ka-relationship. Why? Kasi po mukha po silang tangang pareho, no? Hindi po love yung namumutawi sa kanila, hindi po love yung yung foundation ng samahan nila, kung hindi po talagang sobra po silang meron po silang sarili-sarili at kanya-kanyang agenda, no, para dito sa relasyon nila. Sa totoo lang, hindi po yan pagmamahal, ang nangyari po kasi sa kanila ay biglaan lamang, no? Hindi po yan yung tipo ng relasyon na totoo, genuine, hindi po, no? May agenda po ang bawat isa sa kanila, kaya po ganyan, no? Talagang hindi ko naman po sinasabi sa nagagamitan sila, no? Pero somehow parang gano'n na po yung nangyayari, no? Parang nagagamitan sila, may sarili-sarili po silang agenda, and somehow talagang magulo po yung isipan nilang dalawa, no? Meron po silang kanya-kanyang mga rason bakit po sila nag-i-stay sa relasyon na to. Isa na po doon ay excess pride, no? Isa na po doon ay gusto po ng person mo na makita mo na masaya siya, no? Na makita mo po na hindi siya malungkot, no? Gusto ng person mo pakita sa iyo na somehow siya po ay naka-move on na from you, no? Na hindi niya raw po iniinda yung pagkawala mo, pero sa totoo lang po, hindi nga po siya talaga makapag-move on sa iyo, eh. As a matter of fact, talagang gulong-gulo po ito ngayon at talagang hindi niya po matanggap na somehow siya po ay hindi niya po matanggap na siya po ay nagkamali sa pag-iwan sa iyo. Nilalabanan niya po, even sarili niya po minamanipulate niya, even yung sarili niya po ay gusto niyang lokohin, paikutin na siya po ay naka-move on na sa iyo, but the truth is hindi po siya naka-move on at all, no? Hindi po ito naka-move on at talaga pong gulong-gulo na po siya sa kanyang sarili. Bakit hanggang ngayon, ikaw pa rin po ang laman ng isip niya? At bakit hanggang ngayon naiisip ka niya ng walang, na hindi po siya, naiisip ka po niya and hindi po siya makamove on sa nangyari sa inyong dalawa. Wait lang po, ha? Lagyan natin to. Yan. Somehow, itong person mo na to, no? Somehow, itong person mo na ito, sa sobrang taas ng pride, ay hindi po makapag-focus sa dapat niyang gawin, no? As a matter of fact, hindi po siya makapag-focus and hindi niya po alam kung ano po ang gusto niya sa buhay.
naguguluhan po siya at hindi niya po alam kung saan niya po sisimulan ng buhay niya. Namimisteryosohan din po sa iyo ang person mo, kaya somehow, ayan po, talaga pong lagi kang laman ng isipan niya. Naging dishonest siya sa iyo and unfair, kaya unlimited karma po ang nararanasan ng person mo when it comes to sarili niya, no? Sa mga problemang dumarating sa kanya. Sunod-sunod po hindi niya nga po alam bakit, pero sunod-sunod po talaga yung karma niya sa buhay niya. Panay po stress and burnout. Panay po stress and burnout yung nararamdaman niya. Aburido po ito. Pero kung titingnan mo po ito sa sobrang yabang nito or sa sobrang pride, not yabang naman, sa sobrang pride po nito ay parang ayaw niya pong ipakita na hindi siya okay, no? Kung titingnan mo to, parang wala lang po sa kanya, pero ang hindi mo alam, sobra po yung sakit na nararanasan nito, sobra po yung problema nito, kaya ayan po, talagang makikita mo po, no? Naiisip niya po yung samahan nyo. Naiisip niya po yung samahan nyo na sinayang niya. Ayan, no? Naiisip niya po yan lahat. Ayan, no? Partnership, union, teamwork, collaboration. Naisip niya po yan, no? Hindi po siya tumitigil, no? Isip po siya ng isip dyan. And so far, talaga pong gulong-gulo ang taong ito sa ngayon. Gusto niya pong ipakita sa lahat na last man standing siya o last woman standing siya, na kinakaya niya po ang lahat. Pero ayan po, ang isa po talaga sa kanyang problema ay when it comes to financial security, no? May nakikita po ako ditong financial security na talagang kulang po, no? Kulang po talaga ang ayan, no? Kulang po talaga, yung financial niya po ngayon, kulang na kulang. So, yan, no? Diyan po natin makikita yan, no? Na sobrang kulang po talaga ang mga, kulang po talaga yung kanyang resources, yung kanyang financial ngayon, ano? Pero living beyond means pa rin po ito, no, na pinapakita niya na marami po siyang pera, gusto niya mag-travel, gusto niya na magagandang damit, pero hindi mo po alam behind that is really a financial loss for him or her. Okay, so that's it for your first reading for today. Unlimited karma ang nararanasan ng person mo ngayon at patuloy niya pong mararanasan sa mga susunod pang panahon. Yan, okay? So for those of you na nakaresonate po, please give me naman po a like and comment down below para naman po sa energy natin. And I love reading your comments po talaga. Hindi na lang po ako nakakapag-like sa dami. Pero talagang minsan nakakatulugan ko na po, kaya minsan ayoko pong mag-like kasi meron pong mga times na nakakatulugan ko, yung iba hindi ko nalalike, so ayoko pong may magtampo na baka po, alam nyo yun, baka po sabi nila sila hindi ko nilike, so hindi ko na lang po nilalike, pero I swear binabasa ko po yan lahat. Yan, maraming salamat. And for those of you po na who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. And please no skipping of ads po. Tulong nyo na po yan sa atin. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Wala pong amount yan. Any po, kahit piso. Natutuwa lang po ako na may nagbibigay po ng super thanks sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. And please help me reach 20,000 subscribers. Tulungan nyo naman po akong maka 20,000 subscribers. Yan. Para naman po unti-unti po ay ma-hit ko yung bell, yung silver button na gusto ko po magkaroon nun. Please help me lang po na magkaroon ng silver button. Thank you so much po to all my Lady Elena friends, family, and subscribers, my ever loyal and solid. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy nyo pong hindi
pag-i-skip sa aking ads, sa pagsusuporta nyo po sa akin. Maraming salamat po at sa patuloy nyong paghihintay sa mga videos ko. Thank you po, and from the bottom of my heart na really na-appreciate ko po yan. And sabi ko nga po sa inyo, just live one day at a time. No, live one day at a time talaga po. At life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading for our second reading of the day. Huwag po kayong malulungkot, babalik po ako. God bless you all, I love you all, and be happy po for today. Tanggalin po ang mga bad vibes at good vibes lang po tayo, mga kapatid. Okay, God bless you all, and babalik po ako para sa second, sorry po, nauubo na ako, pinipigilan ko lang, sa second reading of the day today. I love you all, God bless you, and pray niyo po kami na okay na po ang pakiramdam naming mag-ina pareho, lalong-lalo na po yung aking anak-anakan. Salamat po, God bless you all, I love you.